Mga mare, ihanda na ang inyong mga tinga at i-share na ang link na to dahil heto na ang kwentong sadyang itinatago ng mga elitista sa Makati pero heto tayo, bubulgarin natin ngayong gabi. Akala nyo ba sa mga Wattpad lang may bilyonaryong nagpapanggap na driver para lang makahanap ng the one? Heto ang kwento ni Migo, ang suplado at napakagwapong CEO ng pinakamalaking shipping line sa Cebu. Ang lalaking ito, sanay sa amoy ng leather ng private jet at laging nakasuit. Pero bakit ngayon ay makikita nyo siyang pawis na pawis, may good morning towel sa leeg at pilit na nakikipag-uunahan sa pasada gamit ang isang kulong-kulong na tricycle sa kalsada ng Kasiguran, Sorsogon? Hindi lang ito basta trip ng isang mayamang nababagot mga mare. Misyon ni Migo na mapaamo ang puso ni Tala, ang palaban at napakagandang pili nut queen ng Bicol na kilalang kilala sa pagiging rich kid hater sa kanilang bayan. Sabi kasi ni Tala, mas gusto raw niya ang lalaking amoy araw at amoy tambutso basta't tapat at masipag kaysa sa lalaking amoy pabango pero puro yabang at pera lang ang alam. Kaya naman itong si Migo, para lang mapatunayan ng kanyang pag-ibig, ay itinabi muna ang kanyang mga business suit at nag-disguise bilang si Kuya Migs, ang pinakabagong driver na tambay sa tapat ng bahay ni Natala. Handa na ba kayong tumawa sa epic fail na unang pasada ni Migo na halos ma-flat ang gulong sa kaba? Handa na ba kayong kiligin sa bawat sulyap niya sa sidecar habang humahururot sila sa gitna ng ulan? At higit sa lahat, handa na ba kayong glad kapag nalaman ni Tala na ang driver niya ay kayang bilhin ang buong bayan nila sa isang kumpas lang? Heto na ang single, taken or taken for granted, ang bilyonaryong nag-apply na driver ng tricycle. Nagsimula ang lahat sa isang kanto sa Kasiguran, Sorsogon, kung saan isang kulay asul na tricycle ang agaw pansin dahil sa driver nitong mukhang hindi sanay sa initan. Si Migo, na dati-rati ay selyado ang bintana ng kanyang bulletproof na sasakyan sa Cebu, ay heto ngayon at nakasuot ng kupasing sando at may good morning towel na nakapulupot sa leeg. Ang bawat kanto ay tila isang maze para sa kanya at ang bawat kambyo ng makina ay tila isang palaisipan na hindi niya makuha-kuha. Pero ang lahat ng ito ay tinitiis niya para sa isang layunin. Ang layunin iyon ay walang iba kundi ang mapalapit sa ating bida na si Tala, ang dalagang tinitingla sa palengke dahil sa kanyang ganda at husay sa pagtitinda ng pili nuts. Linggid sa kaalaman ng lahat, si Migo ay ang CEO ng isang higanteng shipping lines. Pero sa mga sandaling iyon, ang taming barko na hawak niya ay ang tricycle na halos tumirik na sa kalsada. Habang nag-aabang ng pasahero, panay ang paypay ni Migo gamit ang kanyang kamay. Hindi alintana ang usok at alikabok, basta't masigurado niyang siya ang makakakuha sa pinakaimportanteng pasahero ng buhay niya. Hindi nagtagal at dumating na ang pagkakataong hinihintay ni Migo nang mamataan niya si Tala na may bitbit na 2 sako ng paninda. Kumaripas siya ng takbo at itinigil ang tricycle sa harap ng dalaga. Pero dahil sa sobrang kaba, imbes na dahan-dahang preno, ay bigla itong napangudmod, dahilan para mapatalon si Tala sa gulat. "Kuya, driver ka ba talaga o tagapatay ng makina?" Ang mataray pero nakakatuwang bungad ni Tala habang tinitingnan ng driver na halos hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa hiyang nararamdaman. Napilitan si Migo na magdahilan na baguhan lang siya sa pasada habang pilit na kinukuha ang mga sako ni Tala para isakay sa sidecar. Ramdam ni Tala na may kakaiba sa driver na ito, mula sa malambot na mga kamay nito hanggang sa pabangong pilit itinatago ng amoy ng gasolina. Sa buong biyahe, puro palya ang kambyo ni Migo at halos gumapang ang tricycle sa bagal, pero imbes na mainis, lihim na napapangati si Tala habang pinagmamasdan ang pawisang likod ng driver na tila ba hinding-hindi susuko hanggat hindi sila nakakarating sa destinasyon.
Nang makarating sila sa palengke, hindi pa natatapos ang paghihirap ni Migo dahil kailangan niyang tulungan si Tala na ilako ang mga paninda nito sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Bilang isang CEO na sanay mag-utos sa libu-libong empleyado, nanibago si Migo sa pagsigaw ng "Pili nuts kayo dyan!" habang nakikipag-unahan sa ibang mga tindero. Pinagtitinginan sila ng mga tao dahil ang hitsura ni Migo ay tila isang modelong naligaw sa gitna ng ingay at gulo ng palengke. Pero wala siyang pinalampas na pagkakataon para mapatunayan kay Tala na kaya niyang magtrabaho ng marangal. Dito rin nasubukan ng pasensya ni Migo nang may mga mamimili na sobrang barat at pilit na binababa ang presyo ng paninda ni Tala. Halos magsalubong ang kilay ni Migo at gusto na sana niyang bilhin ng lahat ng paninda para lang makauwi na sila. Pero nakita niya ang dedikasyon sa mga mata ni Tala. Natutunan niyang ang bawat sentimo ay pinaghihirapan at ang bawat tinda ay may kwento ng pagsisikap. Sa huli, dahil sa charm ni Migo, naubos ang tinda nila at bilang reward, binigyan siya ni Tala ng isang matamis na ngiti na para sa kanya ay higit pa sa anumang milyon na kinikita niya sa opisina. Isang hapon, habang pauwi na sila mula sa pasada, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na naging sanhi ng mabilis na pagbaha sa ilang bahagi ng kasiguran. Dahil sa kalumaan ng tricycle ni Migo, tuluyan na itong tumirik sa gitna ng kalsadang napapaligiran ng mga puno ng niyog at nalawak na bukid. Wala silang choice kundi ang sumilong sa isang maliit na kubo sa gilid ng daan habang hinihintay na tumila ang ulan at bumaba ang tubig. Sa loob ng kubong iyon, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa habang nakikinig sa patak ng ulan sa bubong na yari sa anaaw. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Tala na tanungin si Migo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil pansin niya ang lalim ng mga salita nito at ang kakaibang kilos na hindi pangkaraniwang driver. Sumagot si Migo ng mga kwentong puno ng talinghaga tungkol sa isang taong may lahat ng material na bagay pero kulang sa tunay na saya. Habang magkatabi silang nakaupo sa kawayang sahig, naramdaman nila ang init ng presensya ng isa't isa na mas higit pa sa anumang kape o mainit na sabaw. Ang gabing iyon ay naging simula ng mas malalim na pagkakaunawaan kung saan ang bilyonaryo at ang dalagang probinsya ay naging pantay sa harap ng simpleng pamumuhay. Hindi naging madali ang pangliligaw ni Migo dahil pumasok sa eksena si Santi, ang anak ng isang mayamang politiko sa bayan na matagal na ring nanliligaw kay Tala. Si Santi ay dumating na may dalang bagong sasakyan at mga mamahaling regalo, habang si Migo ay nandun lang sa gilid, nakasandal sa kanyang tricycle na may good morning towel pa rin. Ginamit ni Santi ang kanyang kapangyarihan para ipahiya si Migo sa harap ng mga tao. Tinawag siyang hamak na driver na walang mapapala sa buhay at hindi kayang buhayin si Tala. Pero hindi nagpatinag si Migo. Imbes na makipag-away gamit ang kamao, ginamit niya ang kanyang business mind para tulungan ang pamilya ni Tala. Tinulungan niya si Tala na ayusin ang packaging ng kanilang pili nuts at gumawa ng sistema para mas mabilis itong ma-deliver sa mga karatig bayan na naging dahilan para triplehin ang kita nila sa loob lang ng isang linggo. Dahil dito, mas nabilib si Tala kay Migo kaysa sa mga material na bagay na inaalok ni Santi. Napatunayan ni Migo na ang tunay na diskarte at malasakit ay mas matimbang kaysa sa yabang at pera, kahit pa nakatira ka lang sa sidecar ng tricycle. Isang gabi, dinala ni Migo si Tala sa isang tahimik na bahagi ng baybayin ng Sorsogon para panoorin ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa puntong ito, puno na ng guilt si Migo dahil pakiramdam niya ay niloloko niya ang babaeng mahal niya sa pamamagitan ng kanyang pagdisguise. Hawak ang kamay ni Tala, nagtangka siyang sabihin ng totoo na siya si Migo Alcacid, ang CEO na kinakatakutan sa boardroom. Tala, may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Hindi lang ako basta driver. Ang panimula niya habang nanginginig ang boses sa kaba.
Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na ugong ng helikopter ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa langit, bumaba ang mga tauhan ni Migo na nakasuit at may dalang mga dokumento. Sumisigaw ng, "Sir Migo, we need your signature for the emergency merger." Nanlaki ang mga mata ni Tala habang pinapanood ang eksenang parang sa pelikula lamang nangyayari. Ang pag-amin na dapat ay romantiko ay naging isang malaking revelasyon na hindi inaasahan ni Tala. At sa isang iglap, ang Kuya Migs na kilala niya ay naglaho at napalitan ng isang estrangherong bilyonaryo. Hindi maipaliwanag ang sakit na naramdaman ni Tala nang mapagtanto niyang ang lahat ng pinagsamahan nila ay tila isang malaking palabas lamang para kay Migo. Pakiramdam niya ay ginawa lang siyang project o katuwaan ng isang mayamang lalaking na babagot sa buhay sa siyudad. Kaya pala hindi ka marunong mag-drive dahil may-ari ka pala ng barko. Ginawa mo ba akong laro, Migo? Ang galit na sigaw ni Tala habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sinubukan siyang habulin ni Migo pero hinarangan siya ng sarili niyang mga bodyguards na lalong nagpalayo sa loob ng dalaga. Dagdagan pa ito ng panunusol ni Santi na agad na kinuha ang pagkakataon para siraan si Migo, sinasabing pinagpustahan lang daw ni Migo ang panliligaw sa kanya. Ang mga kwento sa palengke ay mabilis na kumalat at ang tricycle driver na hinahangaan ng lahat ay naging usap-usapan bilang isang mapagpanggap. Nagdesisyon si Tala na putulin ang lahat ng komunikasyon kay Migo. Itinapon ang mga alaala ng kanilang biyahe sa tricycle at bumalik sa kanyang simpleng buhay na puno ng pait at pag-aalinlangan sa mga taong lumalapit sa kanya. Napilitang bumalik si Migo sa Cebu dahil sa pressure ng kanyang pamilya at ng kanyang kumpanya. Pero kahit gaano man kaganda ang view mula sa kanyang penthouse, tanging ang kalsada ng Sorsogon ang nakikita niya. Ang bawat meeting na dinadaluhan niya ay nagiging walang saysay dahil ang tanging boses na gusto niyang marinig ay ang tawa ni Tala habang kumakain sila ng habhab sa gilid ng daan. Kahit anong sarap ng pagkain sa mga 5-star hotel, wala pa ring tatalo sa lasa ng pili nuts na pinaghirapan nilang ipak sa ilalim ng init ng araw. Na-realize ni Migo na ang buhay bilyonaryo ay walang kwenta kung wala ang taong nagparamdam sa kanya kung paano maging tunay na tao. Hindi siya mapakali, hindi siya makatulog, at ang lahat ng kanyang kayamanan ay tila naging isang malaking kulungan. Sa gitna ng isang napaka-importanting board meeting, bigla siyang tumayo. Hinubad ang kanyang mamahaling suit at iniwan ang lahat. "I'm going back to the only place where I felt alive." Ang huling salita niya sa kanyang mga board members bago siya tumakbo palabas, dala ang isang planong magpapabago ng buhay ng lahat sa kasiguran. Isang umaga, ang buong bayan ng Kasiguran ay nagulantang ng isang dambuhalang cargo ship na kulay asul na kapareho ng kulay ng tricycle ni Migo ang dumaong sa kanilang maliit na pantalan. Sa gilid ng barko ay may nakasabit na higanteng banner na may nakasulat na, "Tala, hindi man ako magaling na driver, handa naman akong maging kapitan ng buhay mo forever." Ang mga tao ay nagunahan sa pantalan para makita ang eksenang tila isang grand finale ng isang teleserye, habang si Tala ay nakatayo sa malayo, hindi makapaniwala sa nakikita. Bumaba si Migo mula sa barko, hindi na nakasuot kundi suot ang lumang sando at ang good morning towel na itinago niya bilang alaala. Sa harap ng buong bayan, lumuhod siya sa harap ni Tala at inamin ng lahat na hindi siya nagpanggap para paglaruan siya, kundi dahil iyon lang ang tanging paraan para makita siya ni Tala bilang isang simpleng lalaki at hindi bilang isang bilyonaryo. Inialok niya ang isang singsing na may disenyong hugis pili nut, sumisimbolo sa kanilang simpleng simula
na ngayon ay handa ng maging isang panghabang buhay na sumpaan. Sa huli, nanaig ang pag-ibig sa pagitan ng bilyonaryong driver at ng Pili Not Queen sa gitna ng hiyawan at palakpakan ng mga marites sa Sorsogon. Hindi naging madali ang pagpapatawad ni Tala, pero nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Migo na mas nagniningning pa kaysa sa anumang brilyante. Nagdesisyon silang magpakasal sa isang simpleng seremonya sa tuktok ng isang bundok na tanaw ang Bulkang Bulusan, kung saan ang tanging wedding car nila ay ang asul na tricycle na naging saksi sa kanilang lahat ng hirap at kilig. Ngayon, si Migo at Tala ay magkatuwang na sa pagpapatakbo hindi lang ng shipping line sa Cebu, kundi pati na rin ng isang foundation na tumutulong sa mga maliliit na magsasaka at driver sa Bicol. Si Migo ay hindi na lang basta CEO, kundi kilala na rin bilang ang pinakagwapong tricycle driver ng Sorsogon tuwing bakasyon nila. Ang kwento nila ay naging inspirasyon sa lahat na ang pag-ibig ay hindi nakabase sa titulo o yaman, kundi sa tapang na magpakatotoo at sa tiyagang maghintay sa tamang pasada ng tadhana. O paano mga maare? Teka lang, at baka ako naman ang makabook ng bilyonaryong driver dito sa kanto. Mahirap na, baka maunahan niyo pa ako sa pila. Sana ay busog na busog ang inyong mga puso sa kwento ni Migo at Tala. Isang paalala lang sa ating lahat, ang tunay na kayamanan ay wala sa laki ng bank account, kundi sa laki ng effort na handang ibigay ng isang tao para lang mapatunayan ang kanyang pag-ibig. Mag-ingat kayong lahat sa pag-uwi, maging masaya sa Noche Buena at maligayang Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating chismisan dito sa ating channel. Thank you for listening mga mare! Bye-bye!